Hi po. So, dito po ako ngayon sa duyan. Nagpapatulog po ako ng baby ko. So, habang nagpapatulog ako ng baby ko, so, naisip ko mag-vlog, maggawa ng video tungkol sa anxiety. So, meron nga po akong anxiety at GERD. Talagang yung sakit na ito talagang napakahirap. Napakahirap niyang dalhin sa araw-araw kasi nga, iba-ibang mga sintomas yung ating nararamdaman o yung aking nararamdaman. So, nandun na yung mga sobrang pagkahilo, sakit ng ulo, higit sa lahat yung hirap sa paghinga. So, laki ng binaba ng laki ng binagsak ng katawan ko, laki ng pinayat ko. Dati po ang timbang ko ay 66, maabot ako ng 64, 66. So, ngayon po ang timbang ko na lang po ay 53, 55. Yun, so yun na lang po. Ang layo po. Ang laki ng diferensya. Talagang tinipis ako. So, halata naman po dyan. Yung pisngi ko talagang lumubog. Nagkaroon ako ng anxiety una. Yun ang nauna sa akin, anxiety. Kasi nga po mayroon pong nangyari na bigla lang akong nahirapan huminga, nainitan, nagdilim ang paningin. So nagsimula nun, nahirapan na akong huminga araw-araw. Halos isang linggo kong inobserbahan yung sarili ko. Tapos nung nagpa-check up na ako, no? So nagpa-check up ko, okay naman yung result ng check up ko. Wala naman daw diferensya sa heart ko. Kaya lang nakakapagtaka kasi bakit hirap akong huminga, diba? Tapos lagi akong nahihilo. So binigyan ako ng gamot, nagpa-doktor ako, binigyan ako ng gamot, lalo na yung pampakalma para sa anxiety ko, para makatulog ako ng maayos sa gabi. So doon medyo nagkalma-kalma na ako noon. So yung medyo nagkalma-kalma na ako, nag-okay na yung pakiramdam ko, no? Wala na yung nervyos ko, nakakatulog ako sa gabi. Kaya lang nung naubos na yung gamot, hindi na ako ulit nagpa-check up kasi parang okay na ako. So may nagkaroon na naman ng isang sitwasyon na kasi nagde-drive ako ng motor. So nagkaroon ng isang sitwasyon na naman na nagde-drive ako ng motor, bigla akong nakaramdam na parang init na naman ang paligid ko. Hindi na naman ako nakakaano ng hangin. So yun, nagpanic ako, nagde-drive ako, bigla akong huminto sa tabi ng kalsada, hindi ako makahinga. So yun, nagpasundo na lang ako kasi hindi ko na kayang mag-drive. So nagsimula yun, ganun na naman ako, lagi na naman akong nahihilo, hirap na naman akong huminga. Hanggang sa isang buwan nang nakalipas, halos isang buwan nang nakalipas, hininto ko yung pag-pills ko, pag-take ko ng pills kasi nga sabi nila baka daw dahil din sa pills kasi nga nagkaroon ako ng hormonal imbalance. So halos hindi ako dinadatnan ng buwan ng dalaw ko. So hininto ko yung yung pagpipills ko. Isang linggo lang, good news, nabuntis ako. Po? So ito nga po yun, yung baby ko ngayon na itong pinapatulog ko. So doon nasimula na naman ang paghihirap ko kasi nabuntis ako. Ang hirap, hindi ako makainom ng gamot, takot akong uminom ng gamot pag sinusumpong ako kasi nga alam kong maapektuhan yung baby ko sa tiyan ko. So ang ginagawa ko, nag-diet talaga ako, nag-diet, lumiwas ako sa maraming pagkain, palaging maligam-gam yung aking iniinom na tubig, hindi na ako umiinom ng kung ano ng mga matatamis na inumin, no? Mga biskuit na lang yung kinakain ko. So yun lang muna po ngayon. So, medyo nakat po yung video kasi po nagising yung baby ko. So, yun nga po, nabuntis ako. Tinuloy ko yung pagbubuntis ko. Tiniis ko yung hirap. Kahit na hindi ako masyadong makakain. Nagsabay pa yung paglilihi ko. At yung mga simptomas na nararamdaman ko. So, kinaya lang siya. Carry lang siya. Awa ng Diyos. Nanganak naman ako ng maayos. At ito nga po, maglilimang buwan na yung baby ko. So, sa susunod na video po, mag-share na naman po ako ng mga iba't ibang sintomas na naranasan ko. So, sa ngayon po, ito lang po muna yung mag-share ko sa inyo. Sana po panoorin nyo at panoorin nyo po yung mga susunod kong video. Salamat po. Paalam.